Sa previous episode, si Earth ay pumasok sa isang laro na tinatawag na VR game, na kung saan ginagawa niya ito upang sumaya lamang sa kanyang free time at nag-create siya ng mahinang character upang iwasan siya ng mga ibang player. Sa pagpasok niya sa laro, agad siyang minaliit ng lalaking may gintong armor na parang isang naglalakad na trophy, at sinabihan siyang mahinang nilalang at agad na sinipa siya, pero di na lang ito pinansin ni Earth at nagpatuloy sa kanyang paglalaro. Kaso dumating ang panahon na ang mahinang si Earth ay hinamon ng Trophy Boy sa isang one-on-one duel, at nagawa niyang mailagan ang atake nito at nahanap pa niya ang weak spot ng bully at tinarget ito, at doon ay nanalo siya sa duel at hinangaan ng karamihan dahil sa kanyang galing. Sa pagpapatuloy ng ating recap, sa ibang lugar ay pinag-uusapan ng mga taong ito kung paano ang tao na tinutukoy nila bilang PN0EA, ay tila nag-e-enjoy sa kanyang ginagawa at mabilis ang kanyang pagkatuto. Pinasasalamatan nila ang Archer sa pagtulong sa kanya. Ang problema ay nagrereklamo si PN1EB na siya'y nababagot, kaya nagdesisyon ang namumuno na dapat nilang payagan na mag-unwind muna si PN1EB, at sa laro ay nagpasalamat si Earth dahil dumating ito at kailangan nila ang may kakayahan sa pagnanakaw at kayang magdulot ng pinsala. Kulang sila sa ilang regular na miyembro, pero may bagong healer na sumali sa kanila upang tulungan si Millie at medyo late ang bagong manggagamot na ito, kaya ipinaliwanag ng isang lalaki na ang bagong babae ay medyo may pagkapilyo. Isang maayos na paraan ang paglalarawan kay Earth at ang pagtawag sa kanya bilang isang may matatag na loob, kaya naghahanda si Earth na huwag pansinin ito at dahil sa kaunti lang ang player na gustong maglaro bilang tank o isang healer, kaya limitado ang kanilang mga opsyon. Biglang dumating ang babae at natuwa na makita na lahat ay dumating para salubungin siya, galit na galit si Away at sinabi na naghihintay lang sila dahil siya ay late na. Ang pangalan ng babae ay si Elisa at isang magaling na mage at talagang mapagkakatiwalaan. Ang nakakalulang kulay ni Away ay katumbas ng kanyang intensidad habang hinihingi niya na humingi ng tawad si Elisa kay Earth dahil sa paghihintay, tumaas ang asta ni Elisa sa pagtawag kay Earth na duwag at nagtataka kung may silbi ba ito. Tinawag niya itong NPC, pero kumpiyansa si Earth at binanggit sa kanya na malalaman niya ang kanyang kahalagahan pagpasok nila sa dungeon. Sa loob ng dungeon, naipakita ni Earth ang kanyang kahalagahan habang binubuksan niya ang mga pinto at inaalis ang mga bitag. Pinuri ng lahat si Earth at sa wakas ay narating nila ang ikalimang palapag. Gusto ni Away na magpahinga muna subalit pinapaalala sa kanya ni Elisa na mayroon silang time limit. Gusto niyang magpatuloy kaya ipinaliwanag ng iba na mas mapanganib ang palapag na ito kumpara sa iba. Siyempre, may karanasan si Earth sa level na ito at ipinaliwanag niya na ang mga lich sa palapag na ito, ay gumagamit ng maraming status effects na nagpipigil sa mga manlalaro na gumalaw. Sobrang sama ng mga ito na tinatawag silang mga trauma generators, kumpiyansa si Millie na kaya nilang harapin ang status effects kasama si Elisa at kumpiyansa din si Away na kaya nilang talunin ang isa sa mga lich, ngunit napansin niyang may paparating na mga halimaw. Nakakagulat na may 12 na halimaw at 4 dito ay mga lich, napagpasyahan ni Away na masyadong delikado para sa kanila ang tumakas kaya kailangan nilang lumaban. Handa na ang mga god gamers kaso nanginginig si Elisa at hindi siya makapagsalita. Sinabihan siya ni Away na maghanda ng malakas na magic spell para tamaan ang mga kaaway. Sa wakas ay naintindihan ito ni Elisa at naghanda din si Earth at dumating ang unang grupo ng halimaw, kaya pinagsama-sama ng lahat ang kanilang mga atake para mapuksa ang mga ito. Hindi ito sapat dahil patuloy ang pagdating ng mga kaaway. Ginamit ni Castleman ang taunt para sa aggro at naging matatag siya sa pagtanggap ng pinsala, na nagbigay daan para mapuksa ng iba ang isa sa mga lich. Sa kasamaang palad, napetrify ang braso ni Rage at ginagawa siyang halos walang silbi at lahat ng presyon ay nasa kay Elisa na gamutin si Rage, kung hindi ay matatalo silang lahat at sa pangyayaring iyon ay napatunayan niya na siya ang tunay na duwag sa grupo. Sobrang natatakot siya na hindi makahingi ng tulong. Kaso sa kabutihang palad ay nailigtas siya ng brawler na may berdeng buhok at mukhang masama pa rin ang sitwasyon, dahil mauubusan na ng magic power si Millie at hindi na niya kayang protektahan sila ng matagal. Nagmamakaawa sila kay Elisa na kumilos, ngunit natatakot pa rin siya at sa kabutihang palad ay mahinahon lang ang ating bida. Ginamit niya ang kanyang explosive elixir para pahinain ang mga lich at ibalik si Elisa sa normal. Sa wakas ay naging kapaki-pakinabang si Elisa sa paggagamot kay Rage at ang dambuhalang lalaking ito ay handa na siyang ipagtanggol,
pinuri si Earth sa kanyang mga pagsisikap at bumalik sila sa pag-atake. Pagkatapos, tila hindi alam ni Elisa kung paano magpasalamat at sa halip ay pinuna si Earth dahil hindi agad ginamit ang kanyang atake. Ipinaliwanag ni Earth na masyadong mapanganib ang kanyang mga pampasabog kaya't hindi niya ito agad ginamit, ngunit patuloy pa rin si Elisa sa pagrereklamo. Nakipagtalo ang kaibigan nilang si Away laban kay Elisa, pero sa unang pagkakataon sa buong buhay niya ay nagalit si Millie at lahat ay natahimik. Sa huli ay tinanggap rin ni Elisa ang kanyang pagkakasala at humingi ng tawad kay Earth. Ipinaliwanag ni Earth na marami pang bahagi ng dungeon ang kailangan nila na malusutan at kailangan nila ang kanyang paggagamot at handa na siya ngayon. Pagkatapos, masaya ang lahat na nakaligtas sila, pinuri nila ang isa't isa sa magandang trabaho at umaasang maglalaro ulit sa hinaharap. Umalis si Earth, ngunit makikita na may misteryosong tao ang nagmamasid sa kanya at kinabukasan. Napansin ni Earth na may bagong pana at espada na idinagdag sa laro, biglang may babaeng may matatalas na ngipin ang nagtanong kung siya ba ang sikat na si Earth. Napansin ni Earth ang matutulis na tainga, damit na pang-Hapones at sungay na parang dragon, na nagpapahiwatig sa kanya na walang mga player avatar na katulad nito at nagpakilala siya na parang kapatid ng Fairy Queen, at agad nalaman ni Earth na siya'y magiging isang abala. Maraming dahilan ang babae sa paghahanap kay Earth, ngunit kakaibang sinabi niya na ang pangunahing dahilan ay gusto niyang tikman si Earth. Partikular niyang gustong tikman ang lips ni Earth, ngunit sinampal ito ni Earth dahil wala itong pinagkaiba sa kanyang kapatid at lalo lang humanga ang babae kay Earth, kaya't magalang na sinabi ni Earth na umalis siya. Kaso hindi siya nakinig, ipinaliwanag niya na sinabi ng kanyang kapatid na magaling magluto si Earth at gusto niya itong subukan. Tumanggi si Earth dahil kailangan niyang pumunta sa armor shop kaso nagpa siya ang babae na sundan siya. Hindi siya madalas nakakalabas kaya gusto niyang libutin ang syudad. Nahulog si Earth sa kanyang malungkot na kwento at hinayaan siyang sumunod at maya-maya, namangha ang babae sa lahat ng bagay sa armor shop, ngunit nandoon lang si Earth para ipaayos ang kanyang balabal. Sa kasamaang palad, masyadong marami ng laban ang pinagdaanan ng balabal at ito'y malapit ng masira. Kaya iminungkahi ng may-ari ng tindahan na bumili na lang siya ng bago. Pumayag si Earth at ipinaliwanag niya na gusto niyang gawin ito mula sa balat at balahibo ng isang ligaw na oso, humingi rin siya ng ilang metal, at plano niyang gawin para kay Earth ay isang set ng leather armor na pinalakas ng pilak. Nagkasundo sila sa 14,000 ginto kaya kailangan bumalik si Earth mamaya at natuwa ang babaeng may ngiping matutulis na natapos na ito at hiniling kay Earth na pakainin siya. Nag-transform si Earth sa Gordon Ramsay mode at nagluto ng parboiled rabbit steak na may herbs. Bagamat mainit ito, sinimulan niyang kainin at namangha sa lasa at mabilis niya itong kinain at agad na gusto pa niya ng marami. Pagkatapos ng 3 buong steak, busog na ang babae at nagtataka si Earth kung siya ba ay isang fairy tulad ng kanyang kapatid, ngunit sinabi ng misteryosong babae na hindi niya ito maipaliwanag. Hindi rin niya maibigay ang kanyang tunay na pangalan kaya nagpa siya si Earth na tawagin siyang Rio, dahil may kinalaman ito sa kanyang mga sungay na parang dragon at tuwang-tuwa si Rio na magkaroon ng palayaw sa unang pagkakataon. Pumayag siyang tawagin siyang ganito at inihayag na balak niyang gumugol ng maraming oras kasama si Earth at walang problema si Earth dito, ngunit umaasa siyang hindi siya magiging abala tulad ng kanyang kapatid. Mamaya ay nakipagkita si Earth kay Black at pinag-usapan nila ang pinakabago at malaking anunsyo sa laro, tungkol ito sa dati nang nakatago at mga aspeto ng disenyo ng laro at ang mga kasanayan ay tumataas sa pamamagitan ng pag-level up, na siyang paraan ng pagkatuto ng mga arts. Subalit palaging may kondisyon na kailangang maabot para ma-unlock ang pinakamakapangyarihang arts, kailangan ng mga manlalaro na magpakadalubhasa sa tiyak na estilo ng paglalaro. Kung gusto nila ng pinakamakapangyarihang pisikal na arts, kailangan nilang matutunan lamang ang mga kasanayang pisikal na atake. Kung gusto nila ng pinakamakapangyarihang mahika, kailangan nilang matutunan lamang ang mga kasanayan ng mahika. Naapektuhan din ng mga crafters sa pagbabagong ito at malamang maraming manlalaro ang magiging aburido dito. Bibigyan ang mga manlalaro ng 1 buwan para muling ayusin ang kanilang mga kasanayan, at iniisip ni Black na maaaring magkaroon ng problema si Earth sa mga laban sa hinaharap kung hindi niya ito gagawin. Kung magpakadalubhasa si Earth sa pisikal na mga atake ay tiyak na mas marami siyang firepower, gayunpaman ang estilo ng paglalaro na ginagamit niya ngayon ang siyang nagbibigay sa kanya ng pinakamalaking kasiyahan sa laro. Nagpa siya si Earth na manatili sa kanyang ginagawa,
at ipinaliwanag ni Black na karamihan sa mga part-time crafters ay umalis na at mas malakas ang pagningning ni Black, masaya na mananatili pa rin si Earth sa crafting dahil malulungkot siya kung wala ito. Kinabukasan, sinubukan ni Earth ang kanyang bagong bear armor at lahat ng materyales na dinala niya ay mataas ang kalidad kaya sigurado ang babae na tatagal ito ng mas mahaba. Labis ang kasiyahan ni Earth dahil malaki ang nadagdag sa kanyang defense stats at nagpasya siyang bigyan ng maayos na pagtatapos ang kanyang lumang armor. Humanga ang may-ari ng tindahan sa kung gaano niya tinatrato ang kanyang armor, hiniling sa kanya na alagaan din ang bagong armor na ito at naisip ni Earth kung paano sa laro na ito, maaari mo talagang maramdaman ang iyong pagpapahalaga sa iyong kagamitan. Iniisip niya na ito ang dahilan kung bakit napakalakas ng pagkakabit ng mga manlalaro sa kanilang mga item at talagang nalulungkot kapag oras na para bitawan ang mga ito. Umalis si Earth ngunit agad siyang pinigilan ng Fairy Queen dahil may mahalagang sasabihin ito sa kanya. Seryoso ang sitwasyon dahil naglagay siya ng barrier sa paligid nila, sinimulan niya sa paghingi ng tawad kay Earth at ipinaliwanag na hindi kailanman makapagkontrata si Earth sa isang fairy. Akala ni Earth ay dahil ayaw sa kanya ng mga fairies, ngunit ipinaliwanag ng Reyna na dahil sa mahal siya ng mga fairies. Orihinal na plano niyang pumili si Earth mula sa isa sa 6 na fairies na dala niya, gustong-gusto nilang lahat makipagkontrata sa kanya at sinabi niya na sikat si Earth sa mga fairies, nalaman ng lahat sa kaharian ng fairy na pinapapili niya si Earth ng fairy kaya 80% ng populasyon ng fairy ang nagmadali para sa kanya. Lahat sila ay gusto makipagkontrata kay Earth, ngunit alam ng Fairy Queen na kung ang isang fairy ay makikipagkontrata sa kanya, ito'y magdudulot ng kaguluhan sa bansa at bilang Reyna ay hindi niya ito maipapahintulot. Hindi masyadong nabahala si Earth dito, tinukoy niya na ang kakulangan ng nakontrata na fairy ay magpapahirap sa paglalakbay ni Earth, pero tinanggap ito ni Earth bilang isang hamon at natuwa ang Reyna at nagpasya na bigyan si Earth ng 2 iba't ibang uri ng kapangyarihan bilang pasasalamat. Ang una ay tinatawag na 7 Falling Stars, na nagbibigay ng pagtaas sa pinsala na nag-aaktibo pagkatapos makakapagbitaw ng 7 sunod-sunod na palaso gamit ang pana sa loob ng 30 segundo. Ang pangalawa ay medyo kakaiba at tinatawag itong Sacrifice Bow. Ito ay nag-aaktibo kapag isinakripisyo niya ang 70% ng kanyang max HP, 100% ng kanyang max MP at ito'y magdudulot ng pagkasira ng kanyang bow. Malaki ang gastos nito kaso pinapayagan siyang magpaputok ng sobrang makapangyarihang pana. Napakadelikado rin nito dahil pinagsasama nito ang kanyang buhay, mahika at ang damdamin niya para sa kanyang bow upang magpaputok ng isang pana. Mababawi ang kanyang mga stats pagkatapos ng ilang pahinga, subalit ang kanyang bow ay mawawala na magpakailanman kaya't nagpasya si Earth na mag-ingat kung kailan niya ito gagamitin. Para sa ilang magandang balita, ipinaliwanag ng Fairy Queen na pagkatapos ng susunod na update, ang daan patungo sa kaharian ng fairy ay magiging bukas sa lahat ng mga adventurer. Nagbalot si Earth ng ilang pagkain para sa kanilang abala, at isa sa mga fairies ay talagang matapang habang sinasabi niya na baka may ilang fairy na lilihis upang bisitahin siya. Nagtatalo ang mga fairies at iniisip ni Earth na baka lumala ang sitwasyon kapag nagbukas na ang kaharian ng fairy. Kaso dito nagtatapos ang ating recap. Salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.